Yo, what's up? Smash 115, medyo dadagdagan mo lang ng lakas ko, standard lang. Stock. So ito yung isa lang sa mga ginagawa kong yung mga sinauna pa. Ganito lang yung trip pagka full stock lang. Ayan. Downhead ang tawag dyan. So pag downhead sinabi full stock yan, tututok mo lang lahat. Walang base gasket, walang head gasket, tatanggalin mo lang. Ito yung pinaka sinaunang ginagawa para medyo lumakas. Ayan. Head gasket, base gasket, tanggalin mo lang. Tapos, yun na yun. Nalo to, pang entry to eh. Hindi yan. Yung base gasket niya kanina, sinira na. So yan, itututok mo lang siya. Tapos, yung magiging deck height niya is halos 0. Pero hindi pa totally 0 yan. Malapit na lang siya sa head. Pero, hindi naman siya umpog. So, yun, back tayo. Dumating si Immortal eh. So, yun, tanggal lang yung head gasket, base gasket. Tapos, plug and play, balik lang. Ito yung pinaka minor, pinaka maliit na bagay na makakadagdag sa lakas ng makina. Kahit mga Mio Sporty, XRM, Wave 125, ito yung mga pambata setup. So okay, kung lalagyan mo ng pang super stock cam, pero ito stock lang, stock cam lang din to. Baga, madagdagan man lang ng konti. Proven and tested to na may dagdag. Para sa mga newbie, kadalasan mga gantong trip, yung mga bata lang. Meron silang Wave, meron silang Smash, meron silang Rusi 100. Ganito ginagawa namin noon. Zero mo. Tapos pwede rin kung may nag-grind ng cam. Pwede rin wala. Port mo na lang. Carburetor. Yan. So, yun lang mga kapulido. Share ko lang yung munting tips. Tapos, subukan natin i-test drive mga kapulido. Mamaya kung kaya. Medyo overtime na eh. Alright. Wait lang sarado ko lang to. Dahil syempre, stock timing pa rin. Yung compression release nandun pa rin. Ang trabaho lang naman nito is i-release sa starting lang naman. So after ng starting is bubuka na to, wala na siyang trabaho. Tapos meron din pala si customer na pinapalagay. Ayan. Meets mic na clutch spring. So lagay na lang natin, customer is always right. Madalang lang wrong. Carburetor din siya, 28 mm. 28, RS9. Ay, RS8. -1. Si siya, malapit naman ang karera. So, ready lang mga kapulito. Nasiraan ako ng gearing. Bunge. Ay, pinakalakal ko na pala. Bunge yung gearing na naman. Pangatlo na. So, tapusin ko lang to mga kapulito. Let's go. May mga batang 90s, di naman talaga nagtotor French. So yan kami, mga mechanic na, alam ko naman, mga lumaking mga mechanic. Alam na natin ang tansya ng pagkakaigpit eh. Lalo yung mga matagal na. So iba kasi mga basher. Sinasabi nila, walang ganun, kulang sa ganun. Pero ang katotohanan, alam naman ng mga matatagal na mekaniko yan kung paano pagpantay-pantayin yung igpet. So, importante nga naman yan, pantay-pantay. Kasi pa naman, kung bara-bara lang naman, hindi rin naman pwede. Lalo sa mga liquid food.
So yan, timing chain. Timing ng smash. Dito nyo makikita. Dali, paksan ko muna. Pause mo. Video lang din. Meron ding dalawa dito. Bagay, halos lahat naman ng motor. Tapos yung timing lang, ang problema lang sa mga smash na to is wala silang pitan dito. So hindi mo basta-basta mapipihit. So ang gagawin natin is dito mo kasi sisilipin yung timing sa butas. So sa 17. Panoon kahit wala kang gamit, mga basic tools lang eh. Walang barel. Ordinary gamit lang. Open wrench, back wrench. Lang ang meron tayo nun. Meron nakakapagkarga. Nakakapag-setup ng motor. Basic low nose. Vice grip. Katala. Pero ngayon, improve na. So yan, dito mo may makikita yung timing niya. So wala tayong choice, di natin mapipihit dito. So kailangan nating gumalaw sa kanyang timing chain. Pero tingnan ko muna. Wait lang. Hay nako. So may problema. Yung timing chain dito sa may timing sa signals, nakaalis pala. So problema nga yun. So kailangan kong buksan to para mai-tap natin sa magneto. Tapos yung timing chain kailangan maiayos. So babaklasin ko muna to. Isasampa natin yung timing chain sa timing gear dun sa segunyal para makuha natin ng maayos. Kasi hindi siya ano. Ha? So yun, pero siguro bukas na to. At oras na. Gaya mag-ride si Macy's, punta daw kami ng Angeles. Mag-big bike na lang. So bukas ka na. Haha. Tapos yung clutch bukas na rin sa kabila. Mag-gasket maker na ako dito. Ayan ito mga materyales. Nagpapalit din siya rocker arm eh. May konting kayot. So yun mga kapalito. Bukas na lang ulit. I-update tayo mga kapalito sa yung sa clutch yan. Yung tungkol dito, ibig ko sabihin is so tumakas kasi ito kagabi. So tinanggal natin yung magneto. Ayan, cooler. So linis syempre. Tapos mas okay na may timing na rin natin dito mga kapulito. Ito, nasugat na yung kamay niya. Patingin. Wala na. Ayan o, dugo-dugo kanina. Pero ngayon, isinuglo. Yan. So may timing mark dito. Ayan. Sa timing na lang natin din natin dito para mas madali. So yan, naipasok na. Yan. Pero kung maalam kayo, ang top dead center niyan is itong kunya. Yan yung nakatapat sa pinaka-top. Yan ang pinaka-top dead center. Yun ang katotohanan. So ilagay na natin yung kanyang magneto muna para may timing. Ay, nalaglag. Para may timing mark tayo. So ayan. Yan. So top dead center yan o. Ito yung nakaturo sa butas. Kasi nagka-problema tayo kahapon kasi natanggal yung timing chain sa kanyang timing gear. So pwede natin ilagay mga kapulito. Yo, update tayo sa smash, dagdag konting lakas. Clutch yan na. Tapos okay na. Bali ito hindi ko tinanggal yung original ng gasket kasi mas matibay yan. So naglagay na akong gasket maker. Tapos timing, ayan na. Yun, timing. Tapos dito naka-timing lang din. So stock lang talaga lahat. Ang nangyari lang is ito lang. Base gasket, head gasket. Dagdag static compression ratio lang siya mga kapulito. So yun, sarado na natin yan. Alright, testingin na natin ang smash mga kapulito. Ay, susi! Sabi ni
nangyari. Lumakas nga daw siya. Problema, hindi naman na palumaan na ng speed meter na ito. Kaya tayo mag-gauge. Hindi pala eh. Sayang. Ganda sana kung may speed meter, di ba mga kapulido? Dilim na ulit sa road lesson natin. Ewan ko bakit dumilip na naman ng ganito. Naman yung mga street light. Mga natira, mga solar light na mahihina naman na. Pero dun sa dulo, kumahanda naman yung mga ilaw. Pero dito, ang dilim na naman. Delikado kasi. So, hindi ko naman na-road test din na stock siya. Bali, itong tapos na lang. Asa, mahirap pala isang kamay dahil hindi cambio. Yung lining niya, tsaka spring. Yung mga spring pala, hindi ko nasama sa video. Yung mga spring pala, masyadong makakapal. So, nagko-coil bite siya. So, ang ginawa namin is tutulong kami ng isang ikot para makapag-clutch tayo. Kasi kung naka-coil bite siya, hindi siya magka-clutch mga kapulido. Rekta lang siya nakadikit. So, sayang. Kaya kailangan discartean yun. Si Sammy yun. Tropa yung nakakasalubong ah. Sayang ah. Ay, ikap ako. Ikot tayo mga kapulido. Yung try nating mag GPS kahit malapit lang kasi dilim na rin. So, subukan natin kung ano natin. Yun, sinagat naman natin ang RPM sa short distance na yun. Nakakuha naman siya ng maayos na takbo. So 115cc pa rin naman to mga kapulido. Bali wala naman nagbago. Nagtaas lang tayo ng konting static compression doon sa kanyang combustion. So yun, doon sa lining niya okay na okay din naman. Kapit na kapit na rin naman. Hindi ko lang alam kung anong kayang takbuhin ng full stock kasi hindi ako masyadong gumamit ng Raider J or Smash. Hindi ko lang sure kung anong kaya ng takbuhin sa ganong distance. So sabi naman ng owner kanina nagamit niya, sabi niya is lumakas naman nga naman talaga compare sa dati. Hey, hirap, hindi na ako sanay ng ganitong decambio. Halos pneumatic na kasi. So yun, salamat sa panonood mga kapulido. May napulot kayong konting aral sa video ito. Salamat sa inyong patuloy na suporta sa Mascareñas Genrix TV. Hanggang sa muli natin pagkikita. Aakyat pala ng bag ito. Ngayon, diretso daw siya. Ulitin ko at Genrix. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam.